Si spokesperson Albert Domingo ho muna ang ating pong uunahin. Opo, para po naman po sa panig ng DOH muna, unahin ko lang itong kanilang responde dito ho sa mga biktima ng kalamidad, particularly ito pong diyaan sa Kabisayaan na tinamaan nga po ng malakas na pagyanig. Magandang umaga po, ASEC. Magandang umaga, Manong Ted, DJ Chacha. Magandang umaga sa lahat na nakikinig at nanonood. Po. Sige, ito Yes muna po. responde nila. Oo, Go. ASEC, kahapon po merong mga balita na yung ilang pong mga ospital natin doon sa Bogo City ay nagsisiksika na po yung ilang mga nire-rescue po no dahil nga po sa nangyari pa rin na lindol. Nakapagpadala na po ba ng tulong ang DOH doon? Opo, DJ Cha, nung gabi, no, sa nagkaroon ng lindol, mga bandang alas 10 ng gabi, around 1 or 2 a.m., nag-deploy na po kaagad ang ating Vicente Soto Memorial Medical Center based sa Cebu City. Umakyat sila pataas, punta sa Bugo. At sumunod po doon, may second deployment na I think by 8 a.m. no, kahapon po, ongoing po yan. Naka-standby rin po yung ating Philippine Emergency Medical Assistance Teams. Isa po yung sa priority at talaga yung Provincial Hospital sa Bogo. Kasi nakita nga po natin na dun sa ating mga litrato, sa mga field reports rin po, yung gabi nandun na yung aming emergency. Yes po, ASEC, emergency. Tumamit po yung pasyente. Oo, Yes. naputol po kayo doon sa emergency. Opo, Nandun na tumamit po emergency talaga teams yung nyo. pasyente. Opo. Doon nga sa mga, Opo. dito sa mga huling balita, merong mga body bags sa labas ng Cebu Provincial Hospital na nakaayos po doon na sa labas. Ngayon po ba mas maayos na po yung sitwasyon doon? And ano po ba yung medical capacity natin para sa ospital na yan? At sa ngayon, ilan po yung kinakalinga po nila dyan na mga nasugatan sa lindol? Paumanhin, hindi ko alam yung exact bed capacity ng mismong provincial hospital kasi sa probinsya po yun. Pero sumatotal DJ sa alam natin na ano sila, overwhelmed sila. Nakita natin yon. Yun pong ating mga body bags, isa yun sa mga una namin napansin at pinag-utos na rin ni Secretary Arbosa na after identification, i-move kaagad sa isang morgue para hindi naman doon po sa harapan nakalagay. Yun lang po yung naging dahilan kung bakit po nandun siya sa harapan kasi yung immediate identification ng family members yung inabang. But as of afternoon, na-move na po yung mga ating kawawa naman, mga biktima po. Okay, sa ganito pong mga emergency o crisis situation, meron ho bang team dito ang DOH to respond immediately and be able to provide the necessary, yung mga importante po pangangailangan ng mga LGUs? Siguro nga po yung pong pag-embalsima, etc. Opo, Manong Ted, yun po yung 2 a.m. Na nagpunta. Sumunod yung sinabi ko po yung 8 o'clock. Andun na po sila as early as mga 4 hours after the incident. Andun na po sila. Yes sir, pero what I'm talking about is this, gaano ito karami? Oo, ito pong inyong QRT na ito kung tawagin po natin. Yung team, there are 5 teams po na na-deploy yung sa immediate. Tapos meron po tayong 3 Philippine Emergency Medical Assistance Team. Yun po yung malalaking mobile hospital. Naka-standby na rin po yun. Ang ginagawa lang yata nila is yung safety concerns kung saan sila maglulugar. Kasi ang dami nga pong mga sirang kalye, mga sirang infrastruktura. Okay, gumamit po ba kayo ng air assist ng Air Force? Opo, kahapon po yung C-130 ng Air Force via the OCD yung nag-intervene po, nag-link sa amin. Doon po sinakay yung almost 1 million pesos worth of medicines po na augmentation. I think nakarating na ho as of last night. Okay, meron ba hong DOH-run hospital sa mga naapektuhan, sir? Pinakamalapit po natin na Manong Ted, yung 3, yung Vicente Soto, yun pong Cebu South Medical Center, saka I think yung Eversley. 3 ho silang nag-send na rin po ng teams and in fact, ang ginawa po ng Cebu Provincial Government, nagmo-mobilize din sila para yung pasyente dinidecongest. I think mga 2 to 3 hours yung transport nalilipat nila dun sa mga DOH hospital. Okay, and sir, ito po bang mga biktima ho ni Opong ay inyo rin po narespondihan? Kasi may mga nananawagan din po ng tulong itong Masbate lalo na at maging dito po sa area ng Romblon sa balita po namin at maging sa Samar. Actually, Manong Ted, hindi naman sa minamaliit natin, no? Pero yung ating lindol sa Bogo,
Yan po yung ikatlo sa apat na mga disaster na nag-respond tayo. Yung ika-apat parating pa lang si Paulo, pero nasa radar na rin po namin. Okay. Si Nando, bago si Opong, saka si Opong, nagpadala po tayong lahat ng teams. And ongoing po, mabuti nga po yung kay Nando nag-wrap up na. Si Opong, mabuti hangin lang po, hindi masyadong nabaha. Okay, sige po. Kapag gantong sitwasyon, saan kayo humuhugot ng pondo? Ang ating DOH hospitals, meron po yung lahat po, pati ang central office, yung quick reaction or quick release fund, QRF. At the same time, meron po tayong ating regular MOOE. Yung regular MOOE ho kasi natin, pwedeng pambili ng mga medical supplies at sabihin na nating pangbayad sa mga serbisyo like yung mga laboratorio, etc. So doon ho kami pwedeng kumuha. Okay. Deployment po ng doctors on the ground dito po sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad. Particularly po ngayon, dito ho, emergency cases po dito po sa Cebu. Paano po yung deployment niyo? Meron ba kayong maliban doon sa QRT po ninyo, yung deployment mismo kasi baka po yung mga local doctors doon ay mga biktima rin po? Opo, tama po yung analysis nyo, no? So, meron ho tayong augmentation galing sa mga areas na hindi affected. All coordinated po yan no, dun sa ating operation center on the ground sa Cebu City. Tapos at the same time, kung kailanganin po, yun po yung sinasabi natin naka-standby yung PMAT. Kasi yung PMAT, manggagaling po yan na meron nakabase sa Pampanga sa JB Lingad, may nakabase sa Eastern Visayas Medical Center, may nakabase rin dun sa ating Jose N. Rodriguez Medical Center sa Caloocan. So off-site po sila, yun po yung purpose nila pag na-overwhelm. Pero so far, ang reports po sa amin is kaya pa dun sa local area. Pero pag na-overwhelm po, papasok yung mga PMAT. Okay. Sa iba pa pong paksa ngayong umagang ito, yung pong paliwanag lang po ng kagawaran, dito po sa kine-question nga no, na doon sa 600 na mga special health centers ng DOH, ano po, ang binabanggit daw po ay 400 dito ang hindi nagagamit. Ano po ang paliwanag ng kagawaran dito, sir? Manong Ted, yan po yung mga super health center, hindi po sila pag-aari ng Department of Health. Ang giging proseso po kasi dyan, magre-request po ang isang local government unit, sasabihin sa DOH, kailangan po namin ng tulong para sa isang health center. Magkakaroon po ng agreement, memorandum of agreement, na ang nakalagay po doon, ang pondo ng Health Facilities Enhancement Program or HFEP, ito po ay pondo ng DOH, ginagamit po para maitayo yung istruktura at malagyan ng kagamitan. Ngunit nakalagay po dun sa kasulatan na pinipirmahan ng mga mayor at ng ating mga gobernador na dapat yung health center ang tao ay i-hire ng ating syudad o kaya probinsya. Ang nangyayari po dun sa roughly 600 na naitayo at lahat po yan kompleto. Nakatayo po yan, hindi po yan ghost project. Ang problema, white elephant po karamihan sa kanila, yung 400. Sa salitang Ingles, ang white elephant, ibig sabihin, hindi ho nagagamit. Nakatayo lang po doon pero wala naman pong paggamit dahil hindi natatauhan dahil hindi nag-hire ng mga doktor at nurse ang ating mga LGU ayon sa kanilang obligasyon. Sino po ang kumukuha ng contractor sa mga project na ito? Ang cut-off po ng ating ayon sa batas kapag above 5 million, depende po kasi dun sa amount DPWH po kapag below 5 million DOH. Pero Manong Ted, wala hong problema yung infrastructure, kulang po siya ng tao. Opo. Sir, kasi po, hindi na po bago ito, no? Itong mga health center. Patagal na ho ba kasi sa DOH? Nag-start po ako formally 2022. Okay, opo. Kasi during the time of Janet Garin, transition po dito kay Duque, nagkaroon na po dito ng kontrobersya, yung pagpapatayo nila ng mga barangay health stations, no? Under DOH funding din po ito, nga kung saan po marami po ang supposed to be po itatayo ng mga barangay health stations. Pero eventually po, wala naman tumatanggap kasi hindi naman nila gusto, wala naman silang tao, etc. Bottom line po, nagwaldas po ng perang bayan dito. In this case po, ang katwiran po ninyo, kaninyo, ASEC, ay ang humihingi yung LGU. Di ba? Okay. Pero ang kasunduan kaninyo, okay, bigyan namin kayo ng pera, pagawa kayo niyan, okay nang bahala sa mga magtatao dyan. Okay. Ngayon, ang issue, nagpatayo kayo, walang tao. Alright. So, kung ako naman si LGU, ako na kung kababayan natin na nag-iisip,
Si LGU, ba't naman ako hihingi nang hindi ko matatakuhan? Hindi ba? So dito po, mawalang galang lang, hindi na naman maiiwasan na isipin na supplier-driven na naman itong proyektong ito. Meaning, hindi na bale, ha? Kung may tatao dyan o wala, basta bigyan nyo kami, importante, may kikitain kami dito. Kaya ang tanong nga ho dito, sino ang nag-identify, sino nagpabid ng mga proyektong ito? Kasi nga po, ang pinag-uusapan natin dito, kung yan po ay Super Health Center, apo, yan ho ay 8 million, 10 million, may 12 million ha, sa inyo pong sa GAA. Kapag Barangay Health Stations, 3 million. Sa GAA po, ito yung mga cost nito. So dito po, hindi maiiwasan na isipin na naman na ito'y pinagkakitaan eh. Di ba? So sino po nagpabid nito? At sino kaya mga contractors nito? Yun pong ating mga above 5 million, as mentioned Manong, tama kayo. No? Usually sa DPWH yung nag-execute na, sila na po ang gumagawa. Parang tinatransfer po sa kanila yung funds. Kapag below 5 million, yun po yung DOH po yung nagpapatransfer, nagpapa-execute. Ayun. So meaning DPWH na naman ito? Maaari po, depende ho dun sa project. Basta ho above 5 million. No sir, because under the GAA, ang super health centers po, ang minimum 8 ano ho ito meron siyang kumbaga, meron siyang tawag karon, meron siyang level, no? Okay, so, super health center, rural health units, RHU, prime care facility, range nito ay 8 million, 10 million, 12 million. So to answer my question, DPWH po ito, ano po, ASEC, di ba? Based on the amount po. Yes, kaya nga. So, kung kayo ang pinanggagalingan ng pondo, wala na kayong pakialam dito kung paano yung bidding process. Tama po yun. Pagka yung pondo inilipat po, based on the agreements po na pirmado, sila po yung, yun po yung ibig sabihin ng execute. Sila po yung nag-bid, sila po yung nag-supervise. Tapos, ang DOH po, nag-check na lang sa dulo kung tama yung paggagawa o hindi. Yun po yung aming, kumbaga, ginagawa to ensure na tama yung specification. Para bagang DepEd, di ba? Okay, ang construction po ng school buildings, DPWH, meron ba kayong MOA dyan with DPWH? Meron ba kayong memorandum of agreement dyan na sila, amin ang pera pero kayo magpapatayo? Kung di po nagkakamali, meron po yan dahil ang base po nun is yung special provision dun po sa GAA. Yun po nga nakitaan nyo nga po nung mga line item budgets namin. Yun, opo. Sige, so ASEC, yung inyong memorandum naman with the LGU, lahat po bang ng tumang recipient nito ay nakipagpirmahan? Sino ang kausap dito ng DOH? May congressman ba na naman na involved dito sa identification nito? Mahigpit po ang DOH. Sumusunod tayo dun sa Supreme Court ruling ng Belhica versus Executive Secretary na bawal ang post-budget interference by legislators. Ang kangusap po ng DOH kapag nagbe-bid out po is yung based on the bidding, kung sino po yung winning supplier po pagka below 5 million. Pero doon po sa mga above 5 million, hindi ho namin hawak, hindi ko ho masasagot yung tanong. Opo, hindi. But basically po, yung, alam niyo ho yun, kasi hindi naman may tatanggi, ASEC, di ba? Sa budget hearing. Opo. Maaring ang kapirmahan ninyo, LGU, the provincial government, o the LGU, or the barangay. Okay, na siyang magtatao dito ng mga health workers, pero yung identifications kung saan itatayo, meron bang, kasi bago pumutok itong kontrobersya, magsasabi sa DOH, oy, lagyan niyo naman kami doon sa distrito ko. Oo, sa ganitong, yung identification, hindi po yung makikialam daw sa bidding, etc. Yung identification kung saan lalagay, meron na naman ba mga congressman ito? Before 2023, Manong Ted, at wala pa ho ako dun sa prosesong yon, hindi ko ho alam kung paano nila pinapasok. Mabuti nilang po, noong July 2023, yung pong Memorandum Circular, I think 96, nakalimutan ko yung number, may Memorandum Circular ang Pangulong Marcos na linabas na kailangan based dun sa Philippine Health Facility Development Plan. So mahigpit ho kami doon, sumusunod kami doon na doon ho nakalagay kung saan yung mga pangangailangan, saan yung kulang, etc. Pero tama kayo, Manong Ted, kasi marami dito sa mga 600 na project na ito. Kung di nga halos lahat baka before 2023 pa nagawa. Dahil yung PHFDP ay naging Memorandum Circular lamang noong 2023. Okay, sige.
kayo ho ba nagkusa dito na na makuha man lamang sa DPWH? Sino mga nakakuha ng most na contractors ng proyektong ito? Hindi ko po alam yung datos. Although kahapon, as manifested by Secretary Erbosa nung nasa hearing po kami sa Senado, meron po yung sa, I forgot the name, sa Zamboanga. Sinabi rin po naman ni Secretary, public record po yan, may isa po yatang infrastructure project sa Zamboanga del Norte. I'm not sure Manong Ted, pero nasa record po yan. It's a Diskaya-owned company. May na-identify ho kami. At ang basihan ho nun, dahil nga medyo na-alerto na kami nung nilabas ng Pangulo yung listahan ng top 15 contractors, pina-cross-check namin yung isa doon identified with the Diskaya couple. Opo. So meaning, meaning meron pa rin pong nakuha ang isa sa mga, I think, 6 o 7 kumpanya ng mga Diskaya na proyektong ganito. Tapos ang lumalabas po, 'di ba, sa hearing kahapon na ang report sa inyo completed na, pero sa totoo lang hindi pa rin pala. Tama po yun. At yan po yung pinapaimbestigahan ng Department of Health. Kung kailangan, ipapa-ombudsman po natin ang mga involved. Opo. At ito po, binayaran na kasi nga ang report completed na. Tama po yun, Manong Ted. Yan ang ating titignan nga po yung detalye. Opo. Meron po talagang accountability na makikita. Opo. And in this case po ngayon, with this development, ano po ang ating aasahan po sa kagawaran? Magpapa-audit ho ba kayo sa lahat ng inyong mga binayaran na at reported na completed na at sino mga contractors at totoo na status ng mga building na ito, sir? Actually, Manong Ted, isa nga po yan sa mga gustong gawin ni Secretary Erbosa. Kung ang ating Secretary Dizon ng DPWH ay nag-surprise inspection, gagawin na rin po yan ng ating Secretary Ted, no? Kasi parang una sa lahat, yung issue nung dalawang issue yan, tama kayo, Manong Ted, yung walang tao, ayun, medyo sige, usapin yun ng LGU governance, di ba, pagsunod sa kontrata ng LGU. Pero itong na-identify nga ni Secretary Ted na, teka muna, mukhang ano to parang isang contractor ng mga Diskaya, di umano, kailangan tignan natin sino nag-approve niyan, sinong pumirma, at malamang sa malamang ay masasampulan yung mga involved po dyan. Yes, sir. And in fairness, ang ating kausap ngayon ay kapapasok lang sa DOH nito at siya po ay kasama dito sa mag-aalam po sa punot dulo nito. Huwag niyo siya aawayin. Huwag niyo siya sisisihin. Wala siyang kinalaman dito po sa isyong ito ng mga healthcare facilities na ito. Salamat, Manong Ted. Opo. Asek, 600 ito na sinasabi po, no? 600. Lahat bang ito ay na-inspection na ng kasalukuyang Secretary of Health? Hindi pa, no? Malamang. Ang reliance po kasi namin, Manong Ted, nung pumasok si Secretary Ted, siyempre, marami ho yan nakatayo na eh. So, titingin ho kami sa papeles kapag sinabing complete. Ngayon nga pong nakikitaan natin ng ganyan, mag-random ano ho tayo. Kumbaga, random audit na bibisita, talagang ito ba to, ano nangyari dito. Kasi kailangan nagkakaroon ng konting duda eh. Teka muna, sabi niyo 100%, baka mamaya hindi naman pala. So yun po yung gagawin natin. Okay, sige po. May pahabol lang pong tanong si Chacha bago din po ako maglambing sa inyo. Yes po, Asek, yung tinutukoy niyo po na mga pag-aari o na construction ng Diskaya, ay tama po ba ito, itong 133 million Zamboanga Sanitarium Project? Complete po, pero iniwa, 98% complete. And then yung isa, 22.45 million na DOH satellite project sa Zamboanga del Norte, natapos, pero ginagamit namang classroom ng Mindanao State University. Ano daw pong paliwanag dito? Yung una, DJ Cha, yung aking narinig with my own ears nung ako po'y nasa hearing kahapon. So I attest to that. Yung ikalawa, hindi ko ho alam yung details. Pero ngayon pong nabanggit nyo yan, we will look into that. Pero yung una po, yan yung pinag-uusapan na natin ni Manong Ted. Oo. Yung pong sinasabi rin kahapon ni Secretary Herbosa na yung budget insertions daw po ng ilang lawmakers sa national budget for DOH projects na wala naman sa health facility development plan ninyo ang nagdudulot daw po nitong mga palpak at mga delayed na construction. So, sir, paano po ito? So, insertion na naman po daw ito ng mga kongresista. Do you confirm that?
Actually, hindi lang po ako yung magko-confirm niyan. Meron pong magandang article, maybe padala ko sa producers yung link, no. It's by the Philippine Institute of Development Studies. Okay. Mga academician ho to na Okay. nakita nila over the years na I think yung ginamit, maganda yung pagkasalita, very diplomatic, pero ang sinabi nila na parang there are mismatches yan in equitable, para bang inequities, sabi nga nila. Sa Tagalog, hindi nagtutugma ayon sa pangangailangan. So yan po yan. As to whether these are insertions or not, hindi ko masasalita yon DJ sa Manong Ted kasi ibig sabihin dapat tignan natin kung meron bang Okay. nag-sponsor o hindi. Sige po, salamat na marami. Ganito lang po, no? Baka lang po pwede kung mamarapatin po ninyo. Can you just look back sa record po lang ninyo? Alright? Meron pong barangay health stations project ang DOH. 2015 po yung mga notice of award rito. Baka lang po pwede ha. Ang halagaw nito ay halos 5 bilyon at ito po ay pagpapakalat ng mga barangay health centers, no? Sa iba't ibang lugar. Kung ano na po yung status because during the time po na nag-transition si Duque from Garin, kinumpirma po sa akin ni Duque na may problema itong proyektong ito eh. And then, meron pa pong isa, yung pong dental mobile van. Okay? Opo. Pwede ba nung inyong i-check din ang status nito? Kasi ganun din po ito. Bumili ang DOH ng mga dental van para ho sa dental health ng mga barangay. Pero alam nyo, kinalawang na lang po ito't natenga kasi hindi na-distribute dahil nga walang tumatanggap na mga barangays all over the country kasi wala naman sila mga dentista at hindi alam kung paano i-operate yung dental van. Para lang ho natin makakuha po tayo ng follow-up sa inyo para lang po sa ating pong paglilinis dito po sa gantong uri ng mga proyekto na nagwaldas po ng pera ang bayan. Tignan po namin yung records, Manong Ted, kasi wala Please. pa nga ho ako nung time Yes, yan. Pero opo. sige po, makararating po. Pakilang po para matulungan niyo ho kami na ito'y maipaliwanag nga at maging bahagi po ng reforma ho ng kagawaran po. Yan po lamang po ang atin. Salamat po na marami, Asek ha. Maraming salamat din po, Manong Ted and DJ. Good morning po. Good morning. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!